Inabutan ni Balahaja si Don Pepe. Natamaan ng bala si Zoe na ginawa ni Don Pepe. Nilapitan pa nga ni Lolo Pepe si Zoe. Nagsisisi siya dahil nadamay pa si Zoe. Sabi ni Balahaja, "Ayan, tingnan ko kung makawala ka pa dyan. Doktora, bantayan mo to ha." Ang itsura ni Zoe nasaktan sa sugat niya. Sabi ni Don Pepe, "Pwede ba dalhin niyo si Zoe sa ospital? Naghihirap siya oh." Sumagot si Balahaja, "Kaning ka ba? Siyempre hindi pwede. Tsaka kayang-kaya ni doktora yan. Hindi ba, Dok? Tingnan mo." Lumapit si Balahaja kay Zoe at hinawakan ang brasong may tama. Umaray ng malakas si Zoe. Sabi ni Balahaja, "Oh, ang layo-layo sa bitukan nito eh." Nagpaalala ulit siya kay doktora. "Doktora, wag mong patatakasin ulit yan ha." "Sige na." Umalis na si Balahaja. Lumingon naman si Lolo Pepe kay Zoe. "Zoe, pasensya na ha. Hindi ko talaga sinasadya. Akala ko hindi ikaw yon. Akala ko yung kumag na yun eh. Zoe, alam ko nagkasakitan tayo noon. Pero hindi ko ginusto na mapahama ka na tulad nito. At saka Zoe, hindi ko mapapatawad ng sarili ko kung napatay kita. Zoe, gamutin mo ang sarili mo." Tumayo si Zoe at lumapit kay Lolo Pepe. "Lolo, paano ko gagawin yun? Wala naman pong gamot dito." Sabi ni Don Pepe, "Dalhin mo ang sarili mo sa ospital." Sagot ni Zoe, "Lo, hindi pwede. Magagalit si Mami. Tsaka hindi ko na po kaya. Ang sakit po eh." Sabi ni Lolo Pepe, "Ang bilis mo namang sumuko. Kita mo nga ako. Tingnan mo itsura ko. Pero hindi ako sumusuko. Tanyag ako." "Ikaw ay tanyag din. Ang mga tanyag ay hindi sumusuko." Naalala ni Zoe ang mga pangyayari na kinidnap sila ni Annalyn at yung naaksidente ang mami niya sa lindol. Sabi niya, "Kaya pala duwag ako. Hindi naman kasi ako tunay na tanyag. Si Annalyn lang yun. Lo, siya lang ang tunay na anak ni Daddy. Kaya matapang siya." Sabi ni Lolo Pepe, "Magaling ka. Magaling ka, Zoe. Naging doktor ka nga eh. Ibig sabihin magaling ka." "Magaling. Maniwala ka sa sarili mo. Tatagan mo ang loob mo. Dalhin mo ang sarili mo sa ospital. At pagdating doon, tumawag ka sa pulis at isumbong mo ang mami mo." Napakunot ng noo si Zoe. "You want me to betray Mom?" Sagot ni Lolo, "Oo, dahil hindi naman tama ang mga ginawa niya eh. Tama ba na ginanito niyo ko? Tama ba yon? Kaya tumawag ka na. Pagdating mo sa ospital, tumawag ka sa pulis. Isumbong mo ang mami mo." Napapaiyak si Zoe. Nakatulala siya. Biglaan siyang nagdalawang isip. Samantala, nag-ausap na ng personal sina Annalyn at Lines. Umiiyak si Annalyn dahil nalaman na niya ang panganib na dinanas ng nanay niya kagabi. Sabi niya, "Nay, bakit hindi ka po nagsasabi sa akin kagabi? Sana pinuntahan mo po kita." Nanghihina si Annalyn at napaupo siya. Iyak siya ng iyak dahil wala siyang nagawa para sa nanay niya na dumanas rin ng kapahamakan. Sabi niya, "Alalang-alala ako kay tatay tapos ikaw pala yung masasaktan. Kasi hindi ka po nagsasabi sa akin. Paano po kung may nangyari pa sa'yo?" Samantala, habang naka-confine ay nagtataka si Giselle. Bakit wala pa si Zoe? Ganung lahat sila nag-aalala ng gusto kay Don Pepe. Sabi niya, "Nasaan na nga pala si Zoe?" Hindi alam ni RJ ang sasagot pero ang sabi niya, "Ang alam ko, may duty siya." Sumabat si Dr. Ken. Sagot nito, "Hindi po siya pumasok." Nagtataka sila, lalo na si RJ. Nagtanong ulit si Giselle, "Oh Beng, nasaan ba yung anak mo?" Naisip ni RJ si Dr. Ray. Dahil siya naman ang medical director ng Apex, baka may alam siya kung nasaan si Zoe. Sa kabilang banda, bumalik na si Moira sa hideout nila. Nakita niyang sugatan si Zoe. Nag-aalala siya. "Oh my God, Zoe, anong nangyari sa iyo anak?" Si Balahaja ang nagsabi. Nagakmang tumakas si tanda eh. Ayan, nabaril tuloy si Doktora. Galit na galit si Moira. Sabi niya, "Walang hiya talaga yung matandang yan. Papat ko yan ka talaga." Hinabol ni Zoe si Moira. "Mami, pwede ba? Huwag mo sasaktan si Lolo. Kasalanan mo naman to eh. Lahat ng ito. Ito ang consequence ng kasamaan natin sa kanya. Deserve ko to. Ako ang magsasakripisyo sa kasamaan mo." Nakakunot ang noo ni Moira. "Zoe, wag mo nang pagtanggol yung lolo mo.
Hindi ka importante sa kanya. Hindi ka niya apo. Si Annalyn lang ang apo niya at siya lang ang mahalaga para sa lolo mo. Huwag kang ang tanga dyan. Nasasaktan ka na nga eh. Sa kabilang banda nag-aalala si Dr. Ray kay Zoe. Kausap niya si RJ. Sabi niya, nag-aalala lang ako kay Zoe. Alam naman natin na may mental health issues siya na pinagdaraanan, di ba? I'm sure nakakadagdag pa sa kanya tong pangyayari sa pamilya niyo ngayon. Ang kailangan ni Zoe ngayon ay yung taong hindi makakadagdag sa stress sa kanya. Samantala, sobra namang nasasaktan si Zoe sa sugat niya. Marami na rin dugo ang naubos sa kanya. Kailangan na niya magamot. Pero hindi siya pwedeng magpagamot sa ospital. Sikreto lang ito. Naisip niya agad si Dr. Carlos dahil siya lang naman ang dumadamay sa kanya at naiintindihan siya. Dahil doktor nga si Carlos, tatawag siya kay Carlos. Samantala, naiwan ni Carlos ang cellphone sa side table. Nagre-ring ito, si Lynette lang ang nasa kwarto. Dahil asawa naman si Lynette ni Carlos, ay naisipan niyang sagutin ang tawag. Nagtataka si Lynette sa pangalan ni Zoe ang naka-flash sa screen na calling. Nagtataka man siya ay sinagot niya ito, pero hindi pa muna siya nagsasalita. Nagsalita agad si Zoe sa inaakala niyang si Carlos ang may hawak ng telepono. Hello! Hello, I need your help! I need your help, Dad! Takang-taka si Lynette. Nakikinig lang siya kahit nagtataka. Tinandaan na niya ang pagkakataong ito para mag-obserba sa kanila ni Carlos. Noon pa naman ay may kutob na siya na may connection sina Carlos at Zoe pero hindi niya lang mahuli. Pero ngayon, mag-uumpisa na siyang magduda at magsa-self-investigate para malaman ang katotohanan kung ano ang kumukonekta sa dalawa. Maya-maya ay darating si Carlos. Sabi niya, "O Lynette, bakit hawak mo ang telepono ko?" Galit si Carlos. Matatakot naman si Lynette. Ang sabing ni Lynette, wala. Sasagutin ko sana ang tawag pero biglang nawala. Sige, labas na muna ako." Bago umalis si Lynette ay ang lakas ng kutob niya. Sinabi niya sa sarili niya na mag-oobserba siya at makikiramdam. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot na may na pangarap.